kinumpronta ko siya na bakit ako yung pilit niyang sinisisi sa gabi-gabing pag-iyak ng anak niya. Na ang dating ako pa yung masama. Nagmagandang loob lang naman ako pero bakit parang kasalanan ko pa? Yung bilas ko, kakapanganak pa lang last month. Nakabukod kami sa kanila at dun sila nakatira sa bahay ng biyenan ko. At kami naman ng partner ko ay may sariling bahay. Pero dito lang din sa tabi ng bahay ng biyenan ko. Bilang pakisama at pagtingin sa biyenan ko, na kapag tinatawag ako at nakikisuyo na asikasuhin ko yung anak ng bilas ko, na siya namang pinagbibigyan ko. Binilin sa akin ng biyenan ko na paliguan ko yung anak ng bilas ko. Sumunod naman ako dahil ibinilin yun sa akin ng biyenan ko dahil magtutupad siya ng araw na yon. Lahat ng ipakikisuyo ng biyenan ko ay sinusunod ko bilang pakikisama kahit na nga may trabaho ako sa bahay namin. At may anak ako na 2 years old and 5 months. Then after 2 weeks, yung anak ng bilas ko ay gabi-gabi nang umiiyak. Nag-start ng 5 PM hanggang sa maghahating gabi dahil daw sa kinabagan at nag-overfeed. Ngayon ay nasabi sa akin ng isa kong bayaw na kasama nila doon sa bahay. Nung pina-check up nila yung baby kasi nga ay 3 days na atang nagkakaganon, hindi ko alam kung anong findings kasi wala namang kinukwento sa akin. Pero nang gabing yun ay nag-iiyak na naman yung baby at paglapit ko sa biyenan ko dahil tinawag niya ako ulit, bumungad agad sa akin yung bilas kong hilaw. Sabay sabing, pinaliguan mo kasi nabasa yung pusod na lamigan daw. Sinagot ko yung bilas ko na ang sabi ko, napakatagal na nung pinaliguan ko yung anak mo. Kung ako man yung dahilan, edi sana nung mismong araw na yan nagkaganan yung anak mo. Inawat ako ng biyenan ko at sinabing hayaan mo na lang, pagpasensyahan mo na. Pinalampas ko yun at umuwi ako sa amin dahil iniwan ko lang yung 5 months kong baby na natutulog. Yung biyenan ko na lang yung tiningnan ko sa sitwasyon para hindi na siya patulan sa paninisi niya. Then 2 days later ay nalaman ko na sinabi mismo ng girlfriend ng bayaw namin na ikinuwento daw sa kanya na ako daw ang may kasalanan na bakit daw nagkaganon yung baby niya. Na ako naman bilang tao lang, pumutok yung kinikimkim kong galit sa kanya nung umpisa pa lang. Pumunta ako sa bahay ng biyenan ko para kumprontahin siya na bakit kailangan niya pang sabihin sa ibang tao yung ganung bagay at bakit ako yung pilit niyang sinisisi sa gabi-gabing pag-iyak ng anak niya. Nagsumbong siya sa asawa niya at ang dating kinakawawa ko siya dun sa bahay ng biyenan ko. Na ang dating ako pa yung naging masama. Mami Len, mali nga ba ako sa ginawa ko na sumugod ako doon at tumayo para sa sarili ko? Nagmagandang loob ako nung una pero bakit parang naging kasalanan ko pa? Mali nga ba ako doon, Mami Lens? Letter sender, Raquel ng Bulacan. Yung GF ng bayaw mo, umiiksena na agad GF pa lang nakakadagdag gulo na. Masakit din kasi sa ulo yung dahil sa sinabi niya sa'yo ay nadagdagan pa yung issue. Ayaw na lang ng pag may narinig, pasok sa kabila, labas sa kabila. Kagandahan sa'yo, direct to the point kang nangompronta. Iwasan mo yung GF ng bayaw mo ha, sinasabi ko sa'yo. Sabi mo, kakapanganak pa lang last month, so hindi pa nakakapagsalita si baby. So bilang ina ng bata, mag-iimbestiga talaga ng mga possible reason. And if after 2 weeks ng pagligo mo sa baby at nagkaganon yung baby niya, in addition na lang sigurong rason niya yun. Ang problema kasi dyan, yung sila yung walang kasalanan at sa'yo lahat binunton. Yung biyanan mong pala otos regarding sa bata or kahit kaninong bata, lalo't ganyan na months pa lang, otopas ka dyan. Sa biyanan mo binilin, so hayaan mong doon. Matuto kang humindi kada utos. Sabi mo nakabukod ka naman, may anak kang 5 months at may toddler ka pang malikot. Masyado kang flexible. Learned a lesson to mind your own business, lalo't 5 months yung baby mo at may 2 years old ka pa. Hindi ka na dapat umaako ng gawain ng iba. Like that na imbes pasalamat yung matanggap mo nasisi ka pa. Tsaka hindi rin maganda yung sunod-sunuran ha, Mima. Tapos hindi ka rin naman masagip sa huli, di ba? Paano kung mas worse pa yung nangyari sa bata? At ganon ang magulang. Imaginein mo yung ganyang ligalig ng bilas mo, di ba? Maging lesson learned sana sa'yo yung nangyari. At sa case nyo na parehong kakapanganak pa lang, postpartum laban sa may postpartum, karibok talaga kayo niyan. This time, Mima, focus ka na lang sa anak mo, sa bahay nyo, at kung may ekstrang lakas ka pa, itulog mo, magkape-kape ka, magmuni-muni, magsulse. Bawas-bawas sa yung pagiging maliksi. Masyado kang malakas sa mundo ng mga tao, Mima.